Simulang-simula nung nagkaroon ako ng credit card, sabi ko sa sarili ko, tatlong credit card lang talaga yung gagamitin ko. Either ka-cancel ko yung existing card, tapos kukuha ko ng card na gusto ko. Perfect 3 types of credit card na ginagamit ko sa aking lifestyle. I-share ko isa-isa yon sa inyo. But before that, let's just talk about kung bakit hanggang 3 lang dapat ang credit card na meron tayo. Number 1, organization. If you have a credit card, it's your responsibility to organize them. Meaning aware kayo kung kailan yung due date, ano yung mga expenses ninyo sa card, lagi nyo dapat chine-check yung mobile application. Tinitingnan ninyo kung may mga transaction doon na hindi kayo familiar. So, para mas mabilis nyo silang ma-report. Imagine if you have multiple credit cards, paano nyo organize yung lahat ng credit card ninyo? It's pain in the ass, to be honest. So, that's one reason kung bakit kailangan 3 lang yung credit card natin. Now, maraming misconception sa annual fees. Annual fee po kasi, hindi yan basta-basta napapa-waive. Minsan naiinis ako doon sa mga nagsasabing, maganda tong card na to kasi madali magpa-waive ng annual fee. No, it's not. Explain ko sa inyo kung paano na-waive yung annual fees. May tinatawag yan na spending threshold. Kailangan nyo yun ma-achieve sa loob ng 1 taon. Take my BPI signature as an example. Ang BPI signature, kailangan nyo mag-spend ng 1.3 million pesos sa isang buong taon para mag-waive siya automatically. Now, what if hindi nyo siya ma-reach? As long as siguro at least maka-reach kayo ng 50% sa loob ng 1 taon, bibigyan nila kayo ng option. Ngayon, kung less dun sa half yung mabayaran or ma-spend ninyo sa isang buong taon, pwede nilang i-demand na magbayad kayo ng annual fee at wala kayong magagawa doon. You know why? Kasi you signed up for it. Dinisclose nila yung information na may annual fee yung kinukuha nyo ng card. Hindi kayo pwedeng makipagtalo, to be honest. Kung mas marami kayong card, mas divided yung expenses ninyo into multiple cards. So, ibig sabihin, mas malaki yung chance na yung mga card na yun, especially kung may mga annual fees yun, i-demand na bayaran nyo yung lahat. Pangatlo ay rewards. Yung mga reward system na yan, non-expiring naman siya. Pero mas better kung meron kayong main card, tapos 80% or 90% ng expenses ninyo doon yung nilalagay, para mas mabilis lumaki yung rewards. And then yung rewards na yun, actually pwede nyo rin pang bayad yun sa annual fee. So yung pinambayad ko sa annual fee ng security bank ko, charge na siya ng annual fee. So pinambayad ko doon ay rewards. Again, similar concept sa annual fee, kung divided yung expenses ninyo into multiple cards, yung rewards ninyo mabagal din yung pag-angat. Credit limit, isa din to sa pinakamahalaga. Hindi nagbibigay ng credit increase yung mga bank dahil mabait sila. Lagi niyong tandaan na may records na tinitingnan or nakaset sa each card na meron kayo. Kunwari, every 300,000 na maaabot ninyo, na ma-spend ninyo in 1 whole year sa isang card, yun yung mag-trigger ng automatic annual increase. So, same thing kung hihingi kayo ng credit increase sa mga bank, titingnan din nila yung transaction ninyo, magkano yung ginagastos ninyo, ginagamit nyo ba yung card. Similar na similar yan sa annual fees. Any request na hihingin ninyo sa mga bank or yung kung ano yung mga credit card ninyo, lagi nilang tinitingnan yung records ninyo, credit history. And this is proven, guys. Lahat ng credit card ko, guys, ay nag-increase. Siguro, right now, nasa 1.4 million na yung credit limit pag pinagsama-sama yung credit card ko. Ipapakita ko lahat yan sa inyo. And lastly, it can ruin your financial situation. Financial suicide, kumbaga. Kung marami kayong card, tapos may isa kayo doon na nakalimutan lang, tapos may naiwan palang fees, katulad ng annual fees, nagpapatong yun every month. So, compounding interest. Hanggang sa kung halimbawa makalimutan nyo na talaga, hindi nyo na pala napapansin, ang laki na ng utang nyo sa bangko. So, isa yon sa mga possibilities na mangyari kung marami kayong card. So, ako, I always recommend na keep nyo lang yung card niyo up to 3. Walang kwenta lahat yon kung hindi nyo siya nagagamit responsibly. So, without further ado, pag-usapan na natin yung credit card na meron ako na pwede ko rin ma-suggest sa inyo. Isa-isahin natin yan. Forma ng wallet ko, ano? So, yan lahat ng credit card na meron ako. Simulan natin dito sa pinakababa. So, ito yung Union Rewards na credit card. Galing siya sa Citibank. Tapos, nabili nung Union Bank yung trademark ng Citibank. So, ngayon, tinatawag na siyang Union Rewards. Itong card na to ay ginagamit ko for Grab. Ito lang yung tanging card na naka-link sa Grab mobile application ko. May times na nakakain ako madaling araw na. And paminsan-minsan, hindi na rin fresh yung ulam sa baba, ganun, yung pagkain. So, umorder ako sa Grab. Ito yung ginagamit ko. Kagandahan din sa card na to ay 3 points
ang ma-earn ninyo if mag-dine-in kayo. One of the best entry-level card na napakaganda ng rewards. Yun yung galing pa talaga sa Citibank tapos in-adopt lang siya ng Union Rewards. Sa mga entry-level, para sa akin, ito yung pinakamaganda. Nung nakuha ko to, walang annual fee, so hindi ako nag-worry. Highly recommended ko to sa mga taong may entry-level na card tapos naghahanap kayo ng replacement sa entry-level na card ninyo from another bank. Hindi kayo magkakamali dito. Maganda talaga tong card na to. At mabilis din siyang magbigay ng credit increase. I'm gonna show a screenshot over here kung ilan na yung credit limit niya. Right now, 188,000 na yung credit limit ito. I started, nung una ko siyang nakuha, City Rewards pa siya, 50,000. After 6 months, naging 75,000. Last year ko lang siyang ginamit ulit. Nung start ko siyang gamitin, siguro every month, 10,000 transaction. Ang bilis niya mag-increase. So remember, naging 75,000, naging 114, tapos 145, tapos recently nga, 188. Nakakagulat na lang kasi kada check ko ng app, ang iba na yung credit limit niya. So, wala ako na-receive na kahit anong email, walang kahit anong information na nag-increase yung credit limit ko. Nagugulat na lang ako. So, may link ako sa baba, guys, kung gusto niyo mag-apply. Again, highly recommended ko tong card na to. Let's move along sa aking secondary card. So, ito yung secondary card ko. Yan. Na-replace na actually itong card na to kasi yung unang card na nakuha ko expired na. So, ito yung Security Bank Platinum. Honestly, guys, sa lahat ng premium cards, para sa akin, ito yung pinakamaganda. I-explain ko lang sa inyo kung bakit hindi ito yung primary card ko at the moment. Number one, the cheapest. Sa cheapest annual fee sa lahat ng mga premium cards. Kinumpare ko siya sa RCBC. RCBC, nasa 6,000 pesos. Metrobank, nasa 5,500 ata yun. Yung Visa Signature ko, nasa 5,500 yung annual fee. Tapos yung spending threshold nito for a year, 500,000 lang, like 500,000. Kung ma-achieve nyo yung 500,000 na spending sa isang buong taon, ma-waive siya automatically. Again, mabait din naman yung Security Bank, bibigyan nila kayo ng option. As long as nagagamit yung card, bibigyan nila kayo ng option na kung ano yung paraan ng pagbayad ninyo. May 3 option ng pagbayad ng annual fee. Pag hindi nyo na-achieve yung 500,000, number 1, you need to spend 40,000 pesos sa loob ng 2 buwan, 6 days. Number 2, pwede kayong umutang or mag-loan sa kanila with interest. Ang pinakamababang loan, 10,000 pesos. And number 3, gamitin nyo yung points. Yung sabi ko nga sa inyo, ginamit ko yung points. 6,000 to 8,000 points yung pinambayad ko sa annual fee. Lounge access, isa din to sa pinakamagandang local lounge access. A-Lounge, Pags, tsaka Marhaba. Kaya lang may update ngayon. Yung lounge access nila sa 3 lounges na unlimited access actually. Hanggang May 29 na lang. So inaantay ko din kung ano ba yung magiging update. Pangatlo, meron din silang travel pass, Mastercard by Dragon Pass na feature ko na yan sa video ko before. So, parang international lounge access. Meron kayong 2 free or 2 complimentary access sa kahit anong lounge as long as supported ng Mastercard. Now, usage. Paano ko ba ginagamit yung Security Bank ko? Secondary, sabi ko nga, backup ko siya. So, nilalaro ko yung due date. So, ang main card ko ay BPI. Let's just say na ma-finalize yung statement of account ko tomorrow. Pagka gumastos pa ako ngayon, kung may malaking expenses ako ngayon, papatong yun sa bill ko na kailangan ko siyang bayaran maybe at the end of the month. So, ang ginagawa ko, kung ayaw kong pagpatong-patungin yung mga gastos ko, ginagamit ko siya as a secondary card. Kumbaga, nilalaro ko lang yung due date. Yun yung kagandahan na may backup card kayo. In case na may kailangan kayong bilhin or gastusin, hindi nyo kailangan ipasok lahat sa isang card. Kasi napakahirap minsan bayaran ng isang bagsakan lalo na pag nag-accumulate na yung expenses ninyo. So, yun yung maganda sa may backup na card. Sobrang bilis din nila magbigay ng credit limit. Nung main card ko pa siya, 3 times ata nag-increase nung 2022 from 200,000 to 500,000 pesos. Ito yung screenshot, kung makikita nyo dito sa gilid. Yan yung current credit limit ng Security Bank. Let's move along to dun sa final card. Ito ay BPI Signature. This is my main card. Bakit ko siya ginagamit as my main card? Yung BPI Signature. Bakit ko siya ginagamit as my main card? Kasi inaaral ko pa siya. Hindi ko pa masabi kung mag-switch ako ulit or babalik ako sa Signature. So, majority na expenses ko ay nandito. One thing na gustong-gusto ko dito, if nag-earn ako ng points sa kahit anong transaction, ginagamit ko tong card na to para mag-send ng money sa family ko sa Japan. And nag-earn ako ng points sa amount na sinisend ko. Send ako ng money sa Wise, and then yung ginagamit ko yung Wise para mag-send naman sa bank. Well, the best reason para sa akin kung bakit nag-stick ako sa BPI
yung reward system nila. They have the app called Oh My Deals. Tapos meron din silang Vibe app. It's a consolidation of your points na hindi ko alam bakit hindi ginagawa ng ibang card or ng ibang company. So doon makikita nyo yung transaction ninyo, magkano yung earn nyo na points. So andun yung transparency na hindi ginagawa ng Security Bank. Hindi nyo makikita kung magkano yung earn nyo na points. Makikita nyo lang yung total. Sa Vibe app, makikita nyo yung history. Like yung amount na na-earn nyo na points, tapos yung amount na nagamit ninyo, mga points na mga rewards na pwede ninyong i-redeem real time. So yun yung mga bagay na natutuwa ako. Yun yung mga seamless things na gusto ko sa BPI. Kaya hindi ko pa ma-let go to as my main card. Pero syempre, hindi naman yan absolute. Pagka nag-improve pa yung Security Bank, baka bumalik ako sa Security Bank as my main card, tapos gagawin ko tong secondary card. So bali, itong card talaga na to, this is highly recommended for people na mahilig mag-shopping, mahilig pumunta sa ibang bansa kasi mababa yung forex nila, 1.85. Before I forgot yung credit limit nga pala, no? Nung nakuha ko siya ng January, the following month, tumaas agad yung credit limit kasi may malaki akong expenses. Tapos bumili ako ng laptop. Personal laptop. This is the MacBook M4 Pro. 14-inch. So yun yung binili ko, I think around February ba or March, nakalimutan ko na. After a week, tumaas agad yung credit limit ko from 200,000, ginawang 450,000. Here's a screenshot. Kaya lang, yung madness limit, hindi tumaas, na-stock siya sa 300,000 pesos. Pero honestly, kung magsisimula pa lang kayo sa credit card, maganda kumuha kayo ng isang card na walang annual fee, tapos kumuha kayo ng isang card for traveling. Mamili kayo, it's either Security Bank, BPI Signature, meron din sa RCBC, meron din sa Metrobank, BDO, bahala na kayo. Almost identical lang din naman lahat-lahat yan. So kapag kukuha kayo ng card, huwag kayong kumuha ng pare-parehas na credit card. Kunwari, gold, iba-ibang bank, tapos puro gold, Mastercard or Visa, tapos pare-parehas lang naman yung ginagawa. Wala kayong mapapala sa ganun. Tapos, ang maganda niyan, kung may gold kayo, alagaan ninyo, gamitin ninyo, and then, after 1 year, ipa-upgrade ninyo sa either Signature, Platinum, or kung anumang card yung next level na, o next tier na card. So, ganun yung naging process ko for the last couple of years na gumagamit ako ng card. And so far naman, namamanage ko na maayos yung expenses. So, that's it. Yan yung video ko for today. Hopefully, nakatulong tong video na to. If you have any questions, comment lang kayo sa baba. Have a great day, guys. Bye-bye!